Mga OFW sa bansang Bahrain, sumugod sa Philippine Embassy sa nasabing bansa. Ito nga ay para kumuha ng ayuda na ipinamimigay ng nasabing embassy. Ang problema rito, maaga silang nagpunta at ang iba ay hindi nga pinapasok sa loob ng nasabing embahada. Dito po kami ngayon sa Philippine Embassy at ayaw po kami papasukin. Nasa labas po kami. Kaya nga, itawag po kay Rafi Tulfo po, no? Manawag. Ayan, ano po, nawagan tayo kay Sir Rafi Tulfo. Kaya nga, nandito na po tayo. Wala yung pinanggalingan pa namin. Naglakad pa. Bakit gano'n? Kahapon pa kami dito. Kahapon kami dito, pinabalik na naman kami ngayon. Ngayon ayaw na naman tayo papasukin. Hindi, yung mga iba nakapasok. Nakapasok. Ano yun? May Pinapapasok ko. Bakit ganon? Nakakuha na sila. Kaya nga, bakit ganon? Unfair naman yun. Paano Marami naman? dito, kanina, nandun na sila sa loob. Sa loob, kaya nga. Marami pang dito. Nakakaawa naman tayo. Diyos ko, papasukin nyo naman kami. Kaya nga, huwag naman ganon. Napapasok kayo ng iba, tapos kami, hindi nyo kayo papapasukin. Dapat itong mga nag-organize dito, dapat silang dito. Kaya nga po eh. Ayan, pila na daw tayo doon. Ayan, pila daw tayo doon. Pila daw tayo. Tingnan natin. Ayan, pila daw po kami. Tingnan po namin. Matapos nga ang kanyang mahabang paghahantay sa labas ng nasabing embassy, ay pinapasok nga ang mga ito sa loob. Pero laking gulat nga nila nang i-announce ng mga taga-embassy na mayroon pa palang requirements at kondisyon bago makuha ang sinasabing ayuda. Hindi nga raw ito basta-basta pwedeng ipabudmod dahil pera nga raw ito ng gobyerno. At kung ano ang mga sinabi ng mga namamahala ng embassy na ikinadismaya ng mga nandoroon nung araw na iyon, ito nga ang kanilang naging paliwanag. Ngayon, since yung process kasi natin, sana maintindihan ninyo na kung kami lang, pwede ipamudmod namin isa-isa. Pero ito kasi, pera ng gobyerno, that's why we ask you to bring some requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na requirements? Ambassador Bing Galiaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po na tatawagan namin kayo. Okay? Yeah, mas better. Hindi, ganito. Ganito. Yung makakatiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin. Kaya, kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, natatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng embahada. So, ito po si Ambassador Galiaga. Ito mag-test dito, kailangan. Pero yung kailangan natin, kukunin nyo ang pangalan nyo, tapos, tinutuli natin yung may WhatsApp. So, pag ito ang pangalan nyo at yung number, i-message nyo, yung confirmation. Bukas, hindi namin ito itutuloy bukas para sa iba. Bukas, paparelease na kami ng information, kasabi na rin sa iba nang nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Wow! Sir, nandito na kami sa umaga. Hindi, kung gusto nyo magantay po, kaya nandito mamo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then i-exit din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo tataboy. So dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas, yan mas maganda. Then at least matulungan din yung iba, i-exit yung pila. Ha? Ano namin, itakunin yung number para meron kayong message, papadala namin sa WhatsApp para sigurado kayo magandang bukas. Tapos pinapatigil na rin namin para wala na iba pupunta dito. Ganito rin kasi para siyempre ako rin sa amin yung dapat. Habang nandito kami Nadamay po. So, ganun din pa ang mangyayari. Si
maiintindihan din natin ang simpatya ng mga OFW sa sitwasyong ito. Dahil kung nagbigay nga ng malinaw na abiso itong Philippine Embassy ng Bahrain sa kanilang social media account at sinabi nila na ganito ang magiging sistema, hindi sana naghintay or nagpunta ng ganong kaaga yung mga kababayan nating OFW at pumila kung ganun din man pala ang gagawin at papapilahin sila at kukuhanin yung pangalan nila at yung kanilang WhatsApp number at sinabi pa nga na kung hindi raw makakapaghintay yung iba ay pwede naman daw umalis sa pila para makabawas ng pila at kung makakapagbigay naman ng number at hindi sila ma-assist nung oras na iyon or nung araw na iyon ay tatawagan daw sila at pagbalik na kinabukasan ay sila raw yung priority or kung hindi sila makakapunta ay i-deliver raw sa kanilang mga address na kung ano man yung ayudang yan. Ito ang mahirap, di ba? Pabalik-balik. Bakit hindi na lang in-announce ng isang beses para malinaw naman doon sa ating mga kababayan na naglaan ng oras, ng araw at ng pamasahe para lamang makapunta doon sa pinapangako nilang ayuda. Ano nga ba ang ayudang ipinamimigay dito sa Philippine Embassy ng Bahrain? Hindi tayo sure pero may nakita tayong isang video sa social media kung saan ay pinakita nga nitong isang Pilipina kung ano nga yung natanggap niya na galing sa Philippine Embassy ng Bahrain. Tingnan natin kung ano ang mga items na ito. Ayan. Yan lang yung nakuha ko. Ang tubig, 75 fils or 50 fils palagay natin. Ano? Tapos itong tuna, siguro nasa 1.2 lang to or mga 90 fils, 0.9 ganun. Tapos itong sliced bread, 600 fils. Tapos itong kopi ko, nasa ano lang to, 700 pills. Tapos ito, 700 pills lang din. Tapos itong beans, hens beans, binalot ko na, kailagay ko siya sa aking cargo. 3 piraso. Hindi ko alam kung magkano ang isa niyan. Palagay natin nasa 1 dinar something lang din yan. Pati ito, nasa, ano lang din to, nasa 1 dinar something. At saka itong cream na soft sa kamay, yung pampalambot sa kamay. At saka yan, Signal na toothpaste at Colgate. So, nasa ano lang siya? 4 dinar something or palagay na natin 5 BD lahat. So disregard natin yung sinasabi dito ni Kabayan na yun lang yung natanggap niya dahil blessing pa rin naman yan kahit papaano. Ang problema nga lang dito, sana sa susunod ay baguhin naman ang sistema at hindi para pahirapan pa ang ating mga kababayan. Perfect! Magbibigay na nga lang din tayo, gawa na natin ang sistema para walang sakit sa ulo at hindi na uuwi sa ganitong klaseng mga pagtatalo. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa mga balitang OFW at mga viral video na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.